good morning po everyone. Good Thank you po Ma'am morning. Pascual. Good morning po. Thank you for the introduction Ma'am Pascual and thank you for everyone here for attending this session po today, no. So nag-send po ako ng link sa chat. Send ko po ulit yung link. Kindly uh, go to that link. Dito po mape-present po ang ating mga slides. So share ko rin po sa screen para makita rin po natin, no. Mm, Yan. Yan. Okay. Sige. So far po, isa pa lang po yung nakakapasok. Pasok na lang po para mas maano po natin. Okay. So I currently only have how many here? Yan. Hindi ko po alam kung ilan pa po yung nakakapasok dito. Hopefully po nakakapasok na po yung marami para makita niyo po yung slides. Tsaka interactive po kasi yung slides. Yung mga question po ako mamaya. Right? Sige po. So, again, good morning. Ako po si Jomar Carpena. Isa po akong currently QA section head po sa LaSalle and I'm also a former educational technologist po, no? Sa De La Salle University, Manila. And outside the academe po, baka nakilala niyo po ako sa TV. So, lumalabas po ako sa mga teleserye tsaka sa mga commercial po. So, kung naalala niyo po yung commercial ng Shakey's at yung commercial po ng Max, ako po yun. Ako po yung literal na baboy sa Max. So, and ako po yung sinusuntok doon sa, nakakadalasan po mga role ko sa teleserye, mga doktor, kasi mukha raw akong doktor or magnanakaw. So, yun. Ako po yung sinuntok ay Gloria Romero ng isang episode. Yan. So, anyway, so thank you for attending po. And kung nakapasok na po kayo sa Pear Deck, no, um, gusto ko na muna po tanungin, bago po tayo magsimula sa talk proper. Ano po yung new technology nung panahon na nag-graduate kayo? What was the new technology emerging when you were about to graduate? Pa-type na lang po doon sa mga sagot ninyo. Okay, so ngayon po may nakita po akong 5 responses at patuloy-tuloy lang po yung pagsabit ng responses po, no? I'm going to show the responses here. Cellphone, okay? I graduated in 1986. So far, wala. Wala pa. Well, technically, sir, may technology na pa rin panahon ninyo. I'm pretty sure nung 1986, yung mga bagong technology noon was yung phone, yung landline phone. Sa Philippines at least, nakakasimula lang po yung pag-integrate ng landline phone noon. Typewriter, desktop and floppy disk. Oh my God, I remember the floppy disk. Yung pang square. Tapos kung mas maaga pa po kayo, yung mas malaki pang ganto, which only can fit 64 MB. Imagine niyo po yung ganong kalaki, 64 MB yung kaya pa nung ano nun. So paper copier, okay, smartphone, cellphone 1991. Online Encarta. I remember the online Encarta. It was super useful bilang estudyante po sa akin. DOS floppy disk and Xerox copier. Okay. So, napapa yung cellphone po talaga medyo big deal po nung lumabas siya, no. Yung panahon ko high school, yun yung unang lumabas yung ano Nokia, yung 3310. Sobrang tibay na kahit binabato namin sa field, buhay pa rin. Ngayon magtapong ka ng phone, patay na kaagad yun eh. So 3310 talaga goat yun eh. So, DVD, TI-30 calculator. Wow, okay. Sige. Sige. So, Blackboard. Chalk and Blackboard. Anong year po ito? Pretty sure po ng ano pa po, ng mga medieval era pa po meron na to. Okay. So, makita po natin dito na iba-iba po tayo when it comes to yung technology. Okay? Pero, I'm sure po, since teachers po tayo ngayon, makaka-relate po tayo dito. Um, So, yung April 3, 2010, yung una pong lumabas yung iPad first gen. Okay? So, I'm not sure kung naalala niyo pa po ito, pero this was the super chubby na iPad. Ngayon kasi pag titignan po natin yung mga tablet, ang papayat nila, no? Yung mga border. Actually, wala nang border yung mga screens. Pero nung mga first tablets, ang lalaki pa ng mga border. Tapos yung mga icon, sobrang early 2000s talaga yung itsura. If you would look at the icon for YouTube, it was a literal retro TV, yung picture. Tapos yung contacts books tsaka yung notepad, literal na notepad tsaka contact book yung icon nila. So,
makita po natin dito na pati po yung mga logo natin yung panahon nun yun, super early pa talaga. And kapag papakita po natin sa mga bata ngayon, matatawa sila na, and they won't recognize the YouTube icon. Sa kanila kasi yung play button yung YouTube icon eh. But for us, it was a literal TV. Okay? So, tapos, yung September 2, 2010, it was the Galaxy Tab 7.0. So, nag-graduate po ako kasi nung 2011. So, sinasabi ko pa ito kasi these were the kind of new things yung kakagraduate ko lang. And ito yung first tablet pa ng Samsung. And similar to yung technology ng iPad, ng Apple, ang taba ng ng borders, oh. And kung titingnan niyo po yung mga logo for the browser, sobrang early 2000s pa yung itsura. Kahit 2010 po yan. Sobrang early 2000s. Kasi yung idea pa natin when it comes to icons and applications, pang desktop pa yung tinitignan natin. And kung titignan niyo po, these were super bulky nung panahon nila. And kapag parang nagdadala ka na ng laptop sa pagdadala na ng tablet. So yun. Pero yung 2010, so nagsilabasan pa yung mga tablet, yung 2011, gagraduate po ako, bigla po yung pagka-graduate namin, nag-adapt po yung mga industry ng mga tablet. So makita po natin to sa mga corporate world, especially sa mga western world na mas developed kaysa sa atin, no? Pero nakita rin po natin to sa mga medyo high-tech na company dito sa Pilipinas. Suddenly, bigla pong tablet-based po yung mga services ng iba't ibang mga company. Magugulat ka na lang po na yung mga ibang hotel, magta-tap-tap ka para sa mga sa mga reservations nila. Pag-check-in mo, kailangan may itatap-tap ka doon. Um, I remember sa services nga po, kailangan niya po gumamit talaga ng tablet. Kaya medyo yung mga tao na hindi pa nakaka-experience ng tablet, nahirapan. And same goes with actually yung ngayon, if mag-order po kayo sa McDo or Jollibee, yung kailangan niyo po mag-kiosk, yung sa tap, 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 mapapansin po natin na ang raming nahirapan, especially yung mga older generation, kasi hindi naman sila sanay sa mga ganon. Ako rin, nung first time ko, mas sanay ako mag-order face-to-face ng tao, biglang ngayon kailangan ko mag-tap, tap, tap doon sa napakalaking kiosk na touchscreen para lang makapag-order. Diba? So, actually, ako, hindi na ako nag-order doon. Dumidiretso ako sa counter kasi ayoko yung mag-tap, tap, tap. Gusto ko sabihin ko na lang yung order ko. So, all throughout history, technology uh, has shaped how we do our tasks in our work. Okay? So, hindi lang po ito sa pagtatrabaho sa teaching, no? Sorry, nakita niyo po ba slides ko? Ayan, okay na. So, all throughout history, nag-iiba po yung trabaho natin or yung pag-task natin sa trabaho or how we do our work because of our technology. So, dito po sa Pilipinas and sa iba't ibang bansa, syempre, actually hindi hoe yung pinakaunang digging apparatus, no? It was called a digging stick, yung nasa kaliwa po. And dito sa Pilipinas, for the longest time, gumamit po tayo ng Carabao para po sa mga pag-ani. And some farmers still actually use this kasi syempre hindi naman very technologically advanced yung Philippines when it comes to the agricultural sector. Pero dahan-dahan po tayo, this picture on the right here is actually from the Philippines rin, na gumagamit na rin po tayo ng mga tractor for hoeing. So at least ngayon, mas less na po yung physical labor ng mga farmers natin para hindi na po sila literal kailangan lumakad-lakad pa all throughout some hectares of field para lang makapag-prepare ng lupa para sa pagtatanim ng mga gulay at mga bigas or whatever. So, sa music, dito rin po. Siyempre yung pinakaunang mga instruments, very wood-based or rock-based po talaga yung mga instruments natin. And pagdating po sa mga early 1900s po, no, nagkakaroon na tayo ng mga, early 1900s, nagkaroon na po tayo ng analog digital guitars na kailangan na po ng electricity para matugtog. Pero ngayon, you don't actually have to have a literal instrument in your hand to make music. Pwede na po kayo gumamit ng mga software to simulate na gumagawa na po kayo ng music. And ito na po actually mostly na ginagamit ng mga music producers, no? Kahit sa CSB, sa music production program nila. Mostly ang mga sound effects na lang po na ginagamit nila, and the keyboard is already connected to the computer so it can simulate any other instrument that you can think of. Kasi it can now simulate and become a virtual instrument on its own. So kahit wala kang flute, kahit wala kang grand piano, kahit wala kang harp,
you can simulate that sound sa computer itself. And tayo po, mga teachers, I'm sure naalala niyo po yung mga ibang technology dito, especially yung nasa kaliwa at sa gitna. Naabutan niyo po ba yung OHP? Yung overhead projector sa gitna. Ito po ang isa sa mga favorite technology ko nung bata ako. Kasi hindi dahil nakakapagkinig ako ng maayos, pero dahil nakakapaggawa po ako ng mga puppet shadow. Gumagawa po ako sa mga sa likod sa ilaw ng OHP. So, ako personally po, hindi po ako dumaan sa sa Manila paper, pero dumaan po ako sa sa OHP. And it was really hard to use the OHP kasi kailangan mo pa magsulat mismo sa acetate or magpa-print ka pa sa acetate. And napakamahal, for some reason, mag-print sa acetate. Dati pa kasi medyo mahal na mag-print. Ngayon, piso print, may ganun na eh. Pero kung magpiprint ka dati sa acetate, it was around 20 pesos yung panahon nun. And napakamahal na ng 20 pesos yung panahon, yung mga 90s. Pero buti na lang, during my high school, nag-transition na po yung mga teacher ko and yung mga students sa PowerPoint slides. So ngayon, hindi mo na kailangan acetate. You can just literally do it on your PC. Wala pa masyadong laptop noon. Isa po ako sa mga pinakaunang estudyante sa klase ko magkaroon ng laptop. Kaya yung mga ibang tao, what the hell is that? Pero yung mga PC po na nakakonect pa dun sa mga computer, yun ang nagagamit na po natin para makapaggawa na po tayo ng slides para sa mga estudyante natin. Or kami mga estudyante, may presentation na po para sa mga kaklase namin. I remember if anyone here is from Zobel, taga San Beda, Alabang po kami, so kaaway po namin yung mga taga Zobel ever since po, no? Pero ngayon, nasa Lasal po ako nagtuturo at saka nag-aaral. Sa mga taga Zobel High School, I remember yung nagsilabasan po yung technology for PowerPoint, yung mga slides na connect sa PC. Nag-level up po ng konti yung Zobel, which was natatawa lang kami. Para po mag-next slide, marami po kasi mga next slide, di ba? Click ng button, tapos bigla nagkaroon tayo ng clicker. Zobel, hindi. Medyo kakaiba yung ginawa nila. Para mag-next slide sa kanila, they had to step on the floor loudly. Kaya nakakatawa lang na kapag every time mag-next slide, yung teacher, pero minsan, hindi siya napipick up. So, yung makita raw yung kwento sa akin ng mga Zobel friends ko, every time mag-next slide tapos hindi gumagana, parang nagdadabog yung teacher para na mag-next slide. So, nangyayari yon. And makita natin po natin dito na all throughout the years, all throughout the decades actually, iba po yung pagtrabaho natin because of the technology itself. Some for better, some for worse. Pero makita po natin, dumadali po yung trabaho natin dahil sa mga bagong teknolohiya. And the same is happening with the widespread implementation of artificial intelligence. With the same examples na binigay ko po kanina, farming. Alam niyo po ba ngayon sa ibang mga bansa, especially sa mga Western countries, nagsisimula na po ang mga smart tractors for hoeing. There is no one there na po to operate the tractor on its own. Pwede na po siya i-pre-program tapos madedetect na po ng smart tractor na ito kung saan ang pinaka-optimal na dadaanan para po mabilis po and efficient ang pag-hoe po ng lupa. So, wala ng tao na kailangan na nag-guide ng hoe na yon, and makikita natin na that's much less operation expenses para sa may-ari ng lupa. Okay? Again, for better or for worse, nakita natin na AI is changing how we do our work, even sa mga pinaka-physical jobs po. So, pati sa music generation po. Ngayon po, may tinatawag po tayo ng mga Vocaloid AI. Kung nakikinig po kayo sa mga bagong music ngayon, hindi na po mga EDM, yung mga medyo boppy na music ngayon. If mahilig po kayo sa anime, isa po sa mga genre ngayon is what we called Vocaloid. Yung Vocaloid is a collection of a vocal bank from various artists po. Tapos, another producer, as in if I was a producer, I can use this vocal bank, mag-type po ako ng lyrics, tapos sasabay ko po doon sa digital manipulation po ng yung sa right side the picture. And the AI can already determine kung paano sabihin yung mga salita. And it's so good na it's one of the biggest genres po ngayon. So, the Vocaloids, sobrang favorite ko po ito sa isa sa mga genre ko. Kahit hindi ko maintindihan kasi karamihan Japanese. Pero I love the implementation of AI here. Kasi compared to AI art, yung issue po to sa AI art, yung Vocaloid AI,
with consent po from the vocal artist na gagamitin po yung boses niya para sa Vocaloid AI. Yung AI art kasi karamihan po na ginagamit ng mga ano to? Item sa companies, nakaw na art galing sa mga forums, diba? Para ma-train yung model nila. So, again, pupunta po tayo sa ethics na I'm going ahead of myself. Pero, yun na po, Vocaloid AR. And sa teaching, napakarami na pong technology natin na ngayon, dati, kailangan pa natin gumawa ng Manila paper or cartolina para gumawa ng presentation o ng OHP o kaya ng mga PowerPoint. Pero ngayon, minsan, you just have to upload your reference. Gagawin na kaagad ng AI yung slides para sa'yo. Sometimes, sasabihin mo talaga sila lang sa AI mo, yung mga text-to-slides na tinatawag na program, make me a presentation for this topic. Tapos siya na yung gagawa. You just have to review it and ayusin mo na lang yung presentation style. So, napakadali na po yun. From hours of work sa Manila paper or cartolina na kailangan mo talagang isulat bawat isa hanggang up to OHP na at least kailangan mo i-print out hanggang presentation na it may take around 30 minutes or to an hour para gumawa ng presentation. Ngayon, para sa AI, you only need 1 minute or at max 5 minutes para to come up with a slide deck para po sa mga estudyante ninyo. Okay? So, bago po tayo tumuloy po sa AI in teaching in itself, gusto ko muna po i-discuss kung ano ba yung AI itself. Okay? So, matagal po kasi natin pinapag-usapan yung AI in teaching, pero we usually forget kung ano po ba ibig sabihin talaga natin sa AI as itself. Okay? So, para po sa inyo, sa Pear Deck slides, sa Pear Deck app po, no? Or dun sa browser na binuksan ninyo, what do you think artificial intelligence is? Ano ba para sa iyo ang artificial intelligence? Like, give me a very concise description or definition of what artificial intelligence is. Okay, may nagchat po dito sa Zoom, robot. Okay, sige po. That's usual po na sagot. Okay. Tech assistant. Okay, sige po. If hindi po kayo comfortable sumagot dito sa Pear Deck, pwede rin naman po sa sa Zoom chat po kayo sumagot para makita ko lang po yung perspective ninyo on what AI is. Human intelligence in machines, okay, that's a usual perspective nga po. Human-like tool to produce something, all right. Sige, tech assistant to save time in creating materials. It's a technology that mimics human intelligence. Okay po, babalik po tayo sa sagot na yan later on. Okay, so thank you po so far sa mga sagot ninyo. And I would say hindi po mali yung mga sagot ninyo. These are very usual concepts po pagdating sa artificial intelligence. And they're very valid naman po. I'm saying this because pagdating po talaga sa definition of AI, there is no universally accepted definition of AI. This comes from the Organization for Economic Cooperation and Development. Kasi um, when we talk about AI po, well, especially when we talk about the intelligence part, napakahirap pong i-define. Kapag papag-usapan po na talaga natin yung intelligence in the first place, we can talk about kung ano ba yung intelligence. Napakaraming definition of intelligence. Depende pa yon sa kung saang perspective ka nang gagaling. May uh, yung meron kang pagdating sa philosophy, meron kang pagdating sa psychology, tapos yung intelligence pagdating sa computer sciences, especially yung lumabas po yung cognitive sciences, napakahirap po i-define yung AI. Yung intelligence in the first place. Ngayon, dadagdag ka pa ng artificial intelligence. So, meron bang real intelligence? Meron bang peking intelligence? Kasi nga artificial intelligence po, di ba? So, pero here are some definitions po over the decades na pinrovide for the word artificial intelligence. So, a program has common sense. Ito po yung common sense perspective na tinatawag natin. Common sense if it automatically deduces for itself a sufficiently wide class of immediate consequences of anything it is told and what it already knows.
Okay, so basically, alam na niya yung pinapag-usapan niya kapag kapag binigyan mo ng data, tapos kapag tinanong mo ulit, bibigay na sa yung data ulit. So may common sense siya kung ano ba yung nangyayari sa knowledge base natin. Basically, yun yun. Si McCarthy, by the way po, yung 1956, siya pa yung pinakaunang nagbigay ng word ng AI. So a few years later, mas nagkakaroon po tayo ng mas succinct definition. The term artificial intelligence denotes behavior of a machine which, if a human behaves in the same way, is considered intelligent. Okay? So, ngayon po, makita natin na yung lumalabas yung human-like or mimicking humans or like a human. Okay? So, nagkakaroon na po tayo doon ng perspective na intelligent siya, yung machine na to, if we think it is already thinking like a person. Okay? So, naging human-centric po. So, ito naman, field perspective siya. AI is the field concerned with developing techniques to allow computers to act in a manner that seems like an intelligent organism. Okay po. So nakita natin dito, looks like, mimics, yung, that seems like. So ginagaya po niya yung intelligence ng isang organism. Ito hindi nga sinasabi niya na tao eh. Organism. Okay? So babalik po tayo sa tanong sa definition po ulit na there is no universally accepted definition of AI. Okay, so now that we've cleared that out, babalik po tayo sa pagtatrabaho. Okay? So, from 1 to 10, sa pair deck po, no, you can drag that particular icon na lalabas po sa mga devices ninyo. From 0 to 10, how much do you use AI on a daily basis? 0, hindi mo talaga ginagamit ang AI. 10, ginagamit mo yung AI every day. Okay, so, if wala po kayo sa pair deck, you can simply type down po yung sagot ninyo sa Zoom chat. Okay? So, 5, alright? Sa mga nasa pair deck po, you can drag your icons po if you want. 6, okay po. Nakita ko po na gumagalaw po yung mga pagdadrag ng icon. Nakawala po yung mga dinidrag po ng mga iba sa napakalayang lugar. Pero okay. Sige po. Check po natin yung mga responses. Ayan. Okay. So, may mga tao nagsasabi na magkaramihan po, 5 to 7 yung ginagamit po na gumagamit sila ng AI every day. Okay? So, meron po ditong 3. Okay. And 6, 7, 8. Okay po. Tama naman po. Okay. So, makita po natin dito that we as individuals are not actually that conscious na gumagamit po tayo ng AI sa pang-araw-araw na buhay natin. But in all reality, we are already using AI every day kahit hindi natin po alam. Okay? So, there are two common subtypes of AI na ginagamit po natin halos every day. Okay? Computer vision and machine learning. Machine learning comes in the form of whatever system that will learn a certain fact na on their own about the user. Like for example, Shopee or Lazada, lumalabas po yung mga ads sa Facebook. That's because Shopee or Lazada is flagging you that you are searching something on Facebook or Google. Tapos the machine learning algorithm behind Lazada or Shopee will be like, mahilig siya sa blank. Ako po, nag-google lang ako ng mga libro kasi yung kaibigan ko sinabi niya na maganda yung libro na to. So nag-check ako ng review. Tapos halos lahat ng mga ads ko nagiging ganun yung suggestion. Sabi ng kaibigan ko, maganda yung anime na to. So okay, so sinearch ko po yung anime. Lumalabas ngayon ulit sa ads ko sa Facebook at sa Google na yun yung mga anime na naman. And for a business na ginagawa namin ng kaibigan ko, nag-search po ako ng mga standing mirror. Guess what? Lahat po ng ads ko nagiging standing mirror business na naman. So, it learns on its own po based on the data that you input. Ganun naman po yun talaga eh. If you use Facebook, automatically gumagamit po kayo ng AI unconsciously. Okay? Kung nagsisearch po kayo ng anything on Facebook, Facebook learns on itself using your data, your input, kung ano yung content na gusto mo. If you watch news, if you watch YouTube videos, YouTube will always use AI po no, na ginagamit niya, so mahilig si blank sa gantong content. Maybe they will like this content. So pag panay gaming channel yung pinapanood niyo po sa YouTube, marami siyang gaming channel na i-recommend. Kung mahilig po kayo sa science video sa YouTube, which ako po, yun yung parati ko pinapanood, marami po siyang nire-recommend na
science videos para sa inyo. Ngayon, kung mahilig kayo manood ng BTS, mahilig kayo manood ng Bruno Mars, yung nanay ko, napakahilig sa BTS tsaka Bruno Mars, parati siyang nirekomendan ng mga ganong video kapag mag-online siya sa YouTube. Kasi YouTube, the algorithm behind YouTube, knows that you are siding with this content. Nagugustuhan mo yung content na to. And syempre, business model ng YouTube, they want you to engage in more content para they have more ads to show you as well. Ganun naman yun eh. Okay? And computer vision, kung nagko-commute po kayo or kung bibiyahe po kayo and may kotse po kayo, tama po na scan na po yung kotse ninyo ng computer vision ng MMDA. So hindi pa po kayo nagtataka kung paano po gumagana yung yung no comprehension ng no comprehension. Ano yung tawag po doon sa MMDA? No contact apprehension yun. No comprehension, sorry. No contact apprehension po ng MMDA. May computer vision technology po yung MMDA that automatically scans your car and it logs what build, what color, um, uh, what your license is. Tapos kapag na-detect mo ng AI na nag-swerving kayo, nagtuloy pa rin po kayo sa red light, it will automatically file your data. Tapos kung doon po magpapatitignan po ng human reviewer, oo, so mali nga yung ginawa niya. Kung kailan po kayo papadalhan ng notice na may mali po kayong ginawa. Computer vision po yun. And dati, yung Facebook, tuwing mag-upload po kayo ng picture, tinanggal na rin yung feature na to kasi medyo data privacy issues. Tuwing mag-upload po kayo ng picture sa FB, hindi nyo ba napapansin na automatically tinatag niya yung tao doon sa picture na yun kasi Facebook knows or thinks na yun yung taong yun. Kaya yung mga kaibigan ko kapag mag-upload ng picture ng ibang tao ng medyo mataba at saka balbasarado, tinatag ako. Kasi Facebook thinks na ako yon kahit hindi ako yon. Kasi very generic po yung itsura ko na kapag ganyan, mukha po akong magnanakaw sa tabi. Okay? Pero kapag nilagay niyo po ito, at least hindi na ako magnanakaw sa tabi. Magnanakaw na ako sa Forbes. So, ngayon, kapag titingnan niyo po doon sa sa pictures, mapapansin po ng Facebook, kamukha ito ni Jose Marie Carpena. So itatag yung profile ko kahit hindi ako yon. Yun yung computer vision. Nakakita po ng computer kung ano ang mga specific details ng picture and it will automatically detect na this is this is this is that. Okay? So ganun po. So pinapakita ko po ito and sinabi ko po ito to make you aware na kahit hindi po tayo conscious about it, we already use AI every day. Google Maps is already AI. Kapag magbubook kayo sa Klook, magbibili kayo sa Lazada, etc., that is already AI. Okay? So, gumagamit po tayo ng AI every day. Okay? So, pero ngayon, yung AI hype, ever since 2021 po, no? 2021? 2023, nagkaroon lang po ng hype dahil sa hindi naman siya bago, pero grabe lang po yung marketing ng mga company behind this, especially OpenAI. Yung large language model, that's ChatGPT and Gemini or Bard. So, models trained to generate text based on training data, as in libraries worth to the 10th power worth of data, yung nag-feed po dito. Text-to-image model, so stable diffusion, you describe kung ano yung gusto mong lumabas, yun nga po yun. And text-to-video models, yung medyo mas complicated na kasi videos na po yung ginagawa na. Excuse me. Ngayon, dito na po tayo nagkakaroon ng concern, di ba? Kasi mapapansin po natin, dati yung mga uh, task na delegated sa AI, machine learning, talagang very siya, um, specialized na in the sense na getting data, processing it, and then automatically giving something to the user, the end user. Pero ngayon, yung AI na pinapag-usapan natin, yung generative AI, it's very accessible to almost everyone. And it can now be used to generate something. So as teachers, kinabahan po yung napakaraming teachers. And ngayon, kinakabahan pa rin kayo na yung ChatGPT, simpleng prompt lang, a student can now have an essay. Di ba? Uh, kapag magpapagawa kayo ng art, yung mga artist ngayon, sobrang kinakabahan na baka mawalan sila ng trabaho. Actually, marami ng mga artists na nawalan ng trabaho because of stable diffusion and ChatGPT, kaya na nila mag-text to image model, no? Na kapag gagawa po ng image yung tao, hindi na niya kailangan magpa-commission eh. Ako nagpapa-commission po ako sa mga artists
around 1,500 to 3,000 pesos. Pero for people na hindi kaya magbayad ng mga ganon, they would rather just use a text-to-image model, tapos lalabas na kaagad. Recently po, nagkaroon po ng trend yung Ghibli or Ghibli na image po, no, na cartoon style. And makita po rin natin dati 2 years ago na naging sikat po yung Disney style of making images. Ito po yon, yung text-to-image. So why would a person, of course, ito yung logic nila, why would a person pay someone 1,500 to 3,000 pesos? Iba pa nga umabot ng 10,000 pesos for commission eh. Kasi sila yung US rates yung based. Um, Makita natin na bakit sila magbabayad ng ganun if they can automatically generate something like this. Okay, so ngayon po, excuse me, nakita natin that several tasks po sa pang-araw-araw na buhay natin and other occupations are slowly being taken by AI. Okay, so with new technology comes new challenges, including training employees how to use them and how to adopt them into their workflow. Ang mahirap po dito kasi is marami pong mga companies and universities na binibigay po sa employees nila na okay, so ganito gumamit ng AI. Pero hindi nila tinatrain rin sa mga employees nila or sa mga professors, faculty, tsaka sa mga university staff. Paano ba siya i-adapt sa workflow? Yun yung lumalabas po sa research, no, na okay, so pinakita mo nga paano gamitin to. Pero when it comes to their actual work, paano po ba gagamitin ito? Like, how? Diba? So likewise, schools must now prepare their students to be able to work using AI in the future. So, um, para po sa inyo, bilang mga estudyante po, ganong kayo kinakabahan na baka yung trabaho po ng mga student ninyo nag-graduate, na fresh grad eventually, na matitake over po yung trabaho nila by AI from 0 to 10? If wala po kayo sa pair deck presentation po, no, you can simply type it in the chat po. Lagay lang po ako ng dash para mahiwalay. Never mind, may sumagot. 3, 5, okay. Sige po. Actually, pagpakita ko po yung responses dito. So, may mga 3.5, may dalawang 10. Okay. Sige po. 3, 5, 3. Okay. So, makita po natin na varied pa rin yung sagot eh. Kasi it really depends on the field rin po, no? However, may papakita po ko yun sa inyong statistics, no? Na kahit anong field actually, nata-take over na po yung mga entry jobs ng AI. Okay? So, thank you po sa mga sagot nyo so far. Nakita ko po na hopeful naman kayo na hindi makakuha yung trabaho ng AI yung trabaho ng mga estudyante nyo. Kinakabahan actually ng mga maraming tao, especially yung mga papasok na no ng trabaho. Magkakaroon pa ba ng trabaho kasi if you would look at the news po, no, if familiar po kayo sa Duolingo, Duolingo transition to an AI first model. Hindi na raw sila mag-hire ng mga writers for their training ng their language training. They're just going to use AI to do it kasi it's a cost-saving measure po, no? So, nakita natin na marami mga ng trabaho. So, yun. Okay. So, tanong muna po, since very varied po, no, yung trabaho, yung very varied nga po yung fields natin, tsaka very varied rin po yung perspective natin na makuha po ng AI yung trabaho ng estudyante niyo. What is an entry-level job for a student in your field? So again, when I'm talking about in your field, as in po yung trabaho ninyo, trabaho na related sa tinuturo ninyo. Okay? Show responses. Teacher 1. Okay. So, good news sa mga teacher, napakababa po ng chances na matanggal nga po actually yung trabaho natin as teacher kasi ito nga po yung isa sa mga tinatawag na human-centric na work, no? So, staff, sige po. Bookkeeping. Okay, so bad news. Isa yun po sa mga pinaka papakita ko po sa inyo yung data. Professional assistant, chef. Okay, well, hopefully may mga robot chef na po ngayon pero it's a very human-centric occupation pa rin po, no? So hindi pa rin siya makakuha masyado. Job order, okay. Sige po. Computer technician. So if you're going to talk about the hardware aspect, opo, may mahirapan po yung AI na makuha yun kasi real world
material po siya, no? Pero nakita rin natin ngayon na yung mga software developer, na yung mga nagko-code po, dahan-dahan po natatanggal yung trabaho nila kasi nga one of the very first fields na take over ng AI was ironically yung software development itself. Kasi it has ton and ton of work, ton and ton of data to work on. So cabin crew. Okay, well, that's a very human-centric job nga naman po. Okay. Man, miss ko na mag-travel. Okay, so, cabin crew. Salamat po sa mga sagot so far. Okay, so, with the ever-growing capabilities of AI, especially Gen I, entry jobs are likelier to be delegated to AI. So, nakita po natin actually dito na sa napakaraming reviews po na ginawa ng mga organizations, no, more and more over the years po, especially by 2030, napakaraming trabaho po ang mawawala because of AI, especially entry-level jobs. Yun nga lang, by 2030 rin, this job does not only apply to manual repetitive jobs, but also to more cognitively demanding work. So nakita natin dito na may mga bots so far ngayon. Dati, nakita natin yung mga robot dati, kaya lang gumawa ng mga machines, no? Pero ngayon, actually 10 years ago, nagsimula na po yung mga chatbots, yung mga support chatbots. And ngayon, kung mga assistantship na po pagdating sa research at library works po, no? Nakita po natin may mga AI na ngayon na can replace librarians in the sense na looking for what particular resources might be relevant to a student's research. Dati po trabaho ng librarian yon. Ngayon, yung mga library, nag-employ na po ng ganon. Yung Lasal po, may ganon po actually. May research AI na po kami. And not only does it recommend items for us to review, it already summarizes yung mga key points ng mga article tsaka mga libro na pwede po namin gamitin. Which is, might be unethical for other students, pero it's very useful kapag professional researcher po kayo. So hindi ko na kailangan kumausap ng mga librarian na katulad ng ginagawa ko dati when I'm researching. I just have to use the AI. Saves a lot of time, pero it puts librarians' work in danger. Diba? So, nade-delegate, nababawasan sila ng tasks. So, baka eventually mag-downsize nga kasi less work for the same amount of people, baka matanggal. So, alam mo yun po yun. So, more positions po actually, especially in the Philippines, na mawawalan po ng trabaho in these fields. Customer service positions, data entry positions, marketing positions. Customer service positions ang pinaka-problema po ngayon kasi if magtatawag po kayo actually sa mga customer service dito sa Philippines, very based pa rin po sa mga human call center agents tayo, no? However, pagdating po natin sa iba't ibang mga bansa, sa mga Western countries, dahan-dahan na po silang lumilipat sa mga AI customer service representatives. So, medyo awkward sila pakinggan kasi robotic nga. Hello, how are you? What do you want? So, napaka-robotic nga po silang kausap. And mas gusto po ng mga tao na parang tao yung kausap. Pero dahan-dahan po nag-transition na po sa AI. Kasi one, for the company, mas mura siya. Less maintenance in terms of the human factor component pagdating sa legalese tsaka sa sweldo and a lot more issues kapag tao yung hinahandle mo. Data entry positions, napakalaking field po ito na mawawalan po dahil sa natin, sa pagde-develop ng AI. Dati may tao talaga. Ako nag-entry po ako ng data dati para sa mga faculty ko. Binabayaran po nila ako. Medyo malaking sweldo sa data entry. Pero ngayon, they don't need people to do data entry for them. They just need to feed the data into AI. Tapos yun na yun. 'Di ba? Sabi nga ni Doctor kanina sa previous talk, no, you can actually use AI now to analyze qualitative data. Dati tao lang kaya nun, pero yung panahon ko, yung grad school, first grad degree ko, nagkaroon na ng NVivo. You can actually use AI na para magkaroon ng qualitative analysis. So, hindi mo na kailangan ng tao. Marketing positions, kung how honest is the AI information if requested to provide references. Depende po pagdating sa AI. May mga specialized AI po, papakita ko pa sa inyo later yung mga difference, no. May mga specialized AI na sobrang sakto po and accurate po yung mga information na binibigay kasi it's trained on that specific data lang. Huwag po kayo gumamit ng mga general LLM like Gemini tsaka ChatGPT kasi
Yung gumagawa sila ng mga peking references. So I asked ChatGPT dati to provide me references. Those references don't exist. So, yan. Okay. So marketing positions, dati po may mga tumatawag pa tsaka nagde-develop ng mga graphics po, no? Ngayon, yung ginagawa ng mga company na lang, Facebook ads na very based on AI. So hindi nila kailangan mag-decision mag-analyze masyado when it comes to sino papadala ng marketing materials, etc. Kung kailangan natin gumawa ng marketing materials, sa dati kailangan pa nila maghanap ng mga graphic designer. Ngayon, mag-prompt na lang sila. And if you would look at SM, pare-pareho po yung design ng kanilang mga ads. Is the Disney look. Kasi yun na po yung itsura, yun yung po yung default look ng AI model na ginagamit nila. Yan, alis din nakakasawa na tignan. Wala nang kabuhay-buhay yung SM ads. Sorry kung may fan po dito ng SM. Okay. So, another research saw that a survey of 800 executives conducted by edX for Business found that 56% of entry-level roles were perceived to be at risk. So, yun. Imagine mo, na, of course, sa Western countries po ito, na it's not going to affect, may research po that the effect of AI in terms of job security in lower income countries will be as only half compared to higher income countries. Pero dahan-dahan po makita natin yung change rin sa atin. So, if 56% dito, divide by 2, yun po yung magiging effect sa atin siguro. Okay? Another research by the World Economic Forum, Future of Jobs report shows that 2/3 plan to hire talent with specific AI skills, while 40% anticipate reducing their workforce where AI can automate tasks. Yun. So again, World Economic Forum na po ito. Imagine niyo po na 40% of the businesses surveyed sa buong mundo na baka mawalan po yung yung entry level job ng potential graduate ninyo na maging employee in the future, mawawalan sila ng trabaho. AI and big data top the list of fastest growing skills, followed closely by networks and cybersecurity as well as technology literacy. So makita natin na ano ba yung hinahanap ngayon ng mga companies. It's not the manual usual entry-level job na nakasanayan po natin. It's very based on technology. Okay? So, ano ngayon? Bakit ko pa ba sinasabi ito? Well, schools should equip students with the necessary skills to work using AI. Side note, I don't like saying work with AI as AI is a tool, not a companion or person. Okay? Tool po siya. So, makita natin na not only mawawalan po yung trabaho or mawawalan po ng potential work yung mga graduates natin, yung mga companies po, naghahanap sila ng mga employee that will also be AI literate and technology literate. Kahit anong field po yan, kailangan marunong po tayo gumamit ng AI ngayon. It's not necessarily saying na kailangan marunong tayo mag-code, pero kailangan marunong po tayo gumamit ng AI. It's the same as yung panahon po namin. Hinanap po, yung graduates po kami, so syempre tablet po yung mga una noon, pero yung mga company noon, nire-require po yung mga employee na maging magaling po sa Microsoft Office, magmagaling sa technology nung panahon. At the same vis-a-vis, ngayon po, makita natin na companies, na mga HR manager rin, kinakausap ko locally, no, naghahanap sila ng mga employee na AI literate rin. Kasi dahan-dahan nga po, dito sa Pilipinas, nag-a-adapt na rin po tayo ng mga AI technologies para sa mga companies natin. And bakit sila mag-hire from a business perspective po, no? Bakit tayo mag-hire ng tao na okay, magaling nga, pero may taong na kasing galing niya na kaya naman gumamit ng AI to lessen the workload tapos mas mabilis yung mga output for the same salary. 'Di ba? So, mas prefer po ng mga companies ngayon na kahit hindi technology per se yung industry nila, the employees themselves have the capacity to work more efficiently using Don't AI. Take my word for it. Ang rami pong sorry, napakaraming text ito. I just wanted to prove a point. Napakaraming paper na po na nagsasabi na we should add AI to every learner's 21st century technological literacy in work settings and everyday life.
Also for people who are not computer scientists, mathematicians, or AI engineers themselves, since they will have to interact with these new technologies on a daily basis, it is important to learn the basic concepts of AI and to develop their understanding for AI, the knowledge and capability to work with AI, use AI for me. So, makita po natin that there is a consensus na po sa mga tao na relate ng AI literacy sa mga estudyante and sa future work po nila, no? Na kailangan yung mga estudyante natin will be able to use AI in their job. Kahit ano pang trabaho yung mapapasukan nila. Okay? Sabihin na natin, sorry for the example po, no? Sabihin na natin na maging menial, I don't like the word menial, pero very AI unrelated po yung trabaho ng maging ano no, ng maging estudyante ninyo. Uh, every industry napasukan na po yung ng AI yan. Security, napasukan na po yan. Yung paggagamit ng computer vision tsaka ng analytics for security, nagagamit po ng mga campuses and business ngayon. Kailangan alam niya ng mga taga-security. Napakarami na pong implementations tsaka applications, pati sa teaching na rin, makikita na natin eh. Even if you try to deny it na ayaw ko ng AI, whatever, napasukan na po ng AI yan. Kung gumagamit po kayo ng learning management system, nandiyan na po yung data analytics. Kasama na po yan sa trabaho natin. And yung mga administrator ng LMS ninyo, gumagamit na po ng data analytics para makita kung paano po ba ma-optimize yung paggagamit ng LMS ninyo. Canvas, Blackboard, kung ano pong ginagamit yung LMS sa school ninyo. So, likewise, nandito na po tayo sa sinasabi kong kailangan may technological literacy in terms of AI literacy yung estudyante ninyo, no? Sorry for the slide, medyo sabog tignan. Human skills are even more important now. Soft skills, social skills, critical thinking, emotional regulation, etc. So, may question po dito. To what extent has AI reached grassroots skills as in traditional farming? Ayun po. So, sa traditional farming, syempre wala kasi traditional nga po eh. Pero nakita natin na as companies grow and as economies grow po, no? Kapag lumalaki po yung implementation ng AI, eventually po, anyone in that field, literal field, has to at least know kung paano po gumamit ng AI. They don't necessarily need to know how to code. Pero kapag titingnan nila yung AI, ito yung recommendations nila on how, ano ba yung lumalabas sa sinasabi na magandang paggamit ng field nila based on the data provided by the farmer to the AI, at least maintindihan po nila. Okay? So, mamaya makita po natin kung ano ba talaga yung sinasabi natin with AI literacy. So, ngayon po, besides AI literacy po, no, lumalabas na companies, since marami na po yung automation, no, sa mga tasks po, na yung usual na ginagawa natin dati, ngayon na automate na, kahit paggagamit po ng paggagawa ng slides, no. Nag-i-invest na rin po uh, yung mga companies sa human skills na tinatawag na essential human skills po, no? Kasi these are the things that AI cannot replace. Soft skills, social skills. Ngayon kapag nakakausap po ako ng AI, kahit sa ChatGPT, kahit yung Alexa ko, kahit yung mga bots po, no, na ginagamit just for fun, it can never replicate the soft and social skills na makuha mo kapag kinausap mo yung tao. I remember my friend posted na he has depression, medyo dark bigla. He has depression. Tapos sinabi niya sa post, no, na mahal yung pag-check ng therapy and pag-book ng therapist, and it is very expensive to book a therapist in the Philippines. 3,000 to 5,000 for a 1 hour session, no. Tapos sinasabi niya, nag-post siya ng screenshot, kinakausap niya yung ChatGPT to talk about his depression, tsaka naghingi siya ng recommendations. For me, as a psych graduate and as someone na nagtuturo ng AI literacy, a chatbot is not a good replacement for a therapist. Kasi a therapist knows you individually. A chatbot only knows you through the data that you provide and the data that is presented to them using a large database. Tapos, kulang siya ng social skills, basically. Kulang yung sa Filipino, pakikiramdam niya compared to a legit therapist. So, these are the skills na hindi ma-replace po ng AI. Okay? So, bago po tayo magturo, no, sa mga estudyante natin kung paano gumamit ng AI, schools must train and equip their teachers first. So ano po ba ine-expect natin from our teachers? Medyo marami po to. Please bear with me.
Bakit ba natin kailangan matutunan yung mga to as teachers, no? One, the role towards community. You are citizens. You are not just a teacher. So, tapos sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, as citizens, not only as teachers, gumagamit na po tayo ng AI. And to teach that para sa mga estudyante, teach that sa mga estudyante natin, we have to first recognize that. Yung mga estudyante natin, yung mga Gen Alpha, no? Gen Alpha na ba yung Zoomers? What do we call the generation now? Yung TikTok generation? Some call it, may nakita ko isang article na Generation AI yung tawag sa kanila eh. Ano po yung tawag ngayon sa generation ng mga bata ngayon? Yung mahilig sa skibidi toilet. Generation now. No, that is a band. Alpha. Okay, Alpha generation. Sa mga Alpha generation, they literally were born in a society that already has ubiquitous implementation of AI, no? So, in order for us to teach them about the world that they live in, we have to be aware and be knowledgeable kung ano ba yung buhay nila ngayon. Okay? In order to train skilled sa learners. Okay? May beta na? Okay. Teaching students how to use AI in their future careers necessitates that some tasks in their schoolwork must involve AI. So again, kung yung trabaho nila in the future may AI na, same logic with the calculator and computer. Kung yung calculators tsaka yung computers namin dati, kailangan kami matrain during our stay sa schools namin. The same goes with Generation Alpha and the future Generation Beta na kailangan na yung task nila ma-incorporate natin kahit papano yung AI para masanay sila. Okay? So because the learning environment is changing and will include AI, hindi na nga changing and will include It has already changed and already includes AI. Okay? And because AI is a valuable tool for teaching, napakalaking task po na napaka usually mabigat tsaka mahaba, yun natatanggal sa load natin kapag gumagamit tayo ng AI. Presentation generation, pag-check po ng papers, paggagawa ng mga quizzes, nandiyan na po lahat eh. So, bakit pa tayo magpapakahirap na gumagawa tayo on our own? And nandiyan yung AI. Okay? So, ngayon po, since alam na natin kung bakit tayo kailangan natin ourselves maging knowledgeable pagdating sa AI, what should you and your students eventually know what to do? Okay. So, ito po ay yung mga core concepts of my talk po, no? Three skills affecting the usage of AI. So, Waring's IOA model, hybrid intelligence, and AI literacy. Okay. So, ito po kay Waring, ito po yung tinatawag niya na input-output action model. Okay? So, marami pong mga tanong. So, sa input, kailangan po natin malaman na okay po ba yung in-input natin sa AI. Generally, when we talk about yung IOA model po, no, we talk about generative AI po. So, tayo po ba mismo naintindihan natin yung task na gusto nating gawin or tinatamad lang tayo kaya kaya na ng AI yan, siya na gumawa niyan. Kailangan naintindihan natin yung task para eventually malaman natin kung yung output niya tama ba. Okay? So, makita po natin dito na marami pang bago mag-input mismo sa AI mismo na kailangan malaman natin tungkol sa task natin. Paano ba gumawa ng tamang prompt? Yung data ba na ginamit ng AI model nito, may biases or misrepresentation? Mamaya may papakita po sa inyo malalang bias or misinterpretation sa Gemini na nangyari. Na-patch na nila pero malala po yung nangyari doon. Yung binibigay po ba natin na data, yung essay na pinapa-feed po natin, tsaka pinapa-evaluate natin sa ChatGPT or Gemini, meron bang data doon na might be sensitive na hindi dapat binibigay? May mga experience po ako no, na may mga estudyante tsaka mga professor actually, nag-upload ng sensitive information sa Gemini, sa ChatGPT. Problema doon, if you don't have the enterprise version of ChatGPT, nasa terms and conditions po ng ChatGPT that the data you upload there will be used to train ChatGPT as well. So not only are you releasing information into the wild, but you're also potentially giving ChatGPT and other users of ChatGPT personal information that they might be able to use against you.
kapag biglang lumabas yun sa output nila. Okay. So, ito po yung isa sa mga critical questions, no? Is AI the most effective means to address the problem? Kailangan mo ba talaga ng AI para gawin to? Okay? So, one of my hardest one of the most difficult tasks for me to do sa pagsusulat ay research. Pero ang pinakamahirap sa akin talaga is outlining. So, I ask AI to outline a paper for me, pero I'm not satisfied. Kasi para sa akin, lumalabas dun sa, even if I say na academic journal article, yung gusto kong format, yung nilalabas niya is just an article for a website. So it's not, sa experience ko, it's not the most effective means to address the problem. So I do the traditional route. Talagang pinaghihirapan ko yung outline by myself. So going to the next step, output. So yung binigay ba sa'yo ng output ng ChatGPT or ng Gemini or ng kahit ano, align ba sa binigay sa'yo na sa pinasok mo talaga? Kasi minsan, yung tinatawag nating hallucinations, okay ba? Kasi nangyayari yun eh. Yung nga, I asked AI to provide me a list of preferences for this particular topic. Tapos yung chinek ko, yung output, sobrang mali. Sobrang peke siya. Nag-hallucinate siya. It invented it. Does the information present a bias or the result of discriminatory reasoning? Ito yung nangyayari sa ano ngayon sa hiring practices. Some companies are now instead of HR employees reviewing your resume, ang ginagawa po ng ibang companies, finifeed na lang niya sa isang hiring AI. Tapos based on the model, nagbibigay po sila ng parang range of success rate, kung gaano siya maging effective na employee. Ngayon, that may be very efficient. Ang problema doon, there might be implicit biases within the model. Mamaya makita po natin na yung mga implicit biases na yun. How do we know if the output is valid and reliable? So, before that, we actually have to be experts already sa paggagamit sa content area. Never use AI kapag you don't actually know the topic that you're talking about. Kasi mamaya, kapag binigyan ka nga ng data ng AI, ng output, you don't have the capacity or the critical knowledge to know and review kung ano ba yung nilabas ng AI na yon. Okay? And action. What action might be appropriate based on the output? Okay? So, ito ba yung, okay, sige, gagamitin ko to, may kakausapin ba ako? Kapag ginamit ko ba yung output ng AI, tama, ano yung maging consequences nito? Like for example, sa hiring nga, if naniniwala ako fully sa hiring AI model na this person should not get the job because of X factor, X factor, X factor, Y factor, okay, sige. Ang problema lang doon is nawawala yung human component na nawawala yung pakikiramdam. Baka naman sobrang based lang sa mathematical logic ng AI na nawawala yung human component. Na napakarami pa namang bagay sa buhay ng tao na might be relevant sa trabaho pero hindi lang naman talaga nakalagay sa resume. Baka sa interview mo siya makakuha. Baka uh, sa probationary period mo makakuha yung data na yon. Na magaling pala talaga siya on the job, na it just seems to the AI model based on the resume na hindi siya magaling sa trabaho mo yun. Okay? On the flip side, baka sabihin ng AI model, ng hiring model na magaling siya, pero pagdating mismo sa trabaho, tsaka sa interview, medyo walang kwenta siya. Napakatalino pagdating sa resume, pero pagtitingnan mo sa harap sa mismong interview room, imbis na pumasok siya na naka-formal, naka-shorts lang siya sa kasando. So, hindi alam ng AI yon. Pero sinabi ng AI, sige, hire natin to. Ang galing niya based sa resume. So, yun. So, nawawala yung common sense. Nawawala yung critical thinking. Nawawala yung human factor. Okay? So, yun. So, number two is the concept of hybrid intelligence. This is a very new concept pagdating sa 2019 lang lumabas to. Hybrid intelligence, sorry for the long quote ulit. Systems that have the ability to accomplish complex goals by combining human and artificial intelligence to collectively achieve superior results than each of the components could have done in separation and continuously improve by learning from each other. So ngayon, basically ang sinasabi nito that a lot of tasks cannot be done alone ngayon sa era na to, cannot be done alone without the help of AI. I am very partial to that statement, pero basically ang sinasabi ng concept na to na instead of going solo as humans and going solo as artificial intelligence, kailangan i-complement each other natin to.
Kasi ano ba yung mga weaknesses and strengths ng mga humans? Okay? So, flexibility and transfer. Kaya may common sense tayo and we can have empathy and creativity. Ito yung mga bagay na wala naman talaga pagdating sa AI. However, AI has the data capacity, the processing capacity at light speed to recognize patterns, get a compute probability in terms of big amounts of data, consistent siya kasi nasa model nga siya, and speed and efficiency kasi compared to the minds of people, napakabilis ng AI. Pero again, makita natin dito na there are a lot of tasks na hindi siya uh, pwede lang ibigay sa machine intelligence, sa AI, or sa human intelligence sa tao lang. Sinasabi ng hybrid intelligence na kailangan natin ipagsama into a collective intelligence. Okay? So, for example, hiring. Babalik ako sa hiring, no? Oo, magaling nga yung AI sa uh, pag-analyze ng resume ng tao based sa napakarami niyang data. However, the human intelligence factor there is yung empathy, the common sense. Yung nga, makakita mo yung employee based on the resume, napakagaling, pero pagpasok niya, ang pangit-pangit na mga sagot niya sa interview. Kasi the AI might not know na yung resume na yun, peke pala. Pero pagdating doon sa interview, tinatanong mo ng basic questions pagdating sa industry ninyo, napakamali. For example, ikaw yung department chair ng ng isang department. Malamang, ikaw yung department chair ng isang chemistry department na okay, sige, pagdating sa resume niya, ang galing-galing niya. Pero ngayon, tatanungin mo sa kanya, sige, paano mo ba ituro yung chemical bonds? Paano mo ba ituro para sa mga estudyante yung process ng ng radiation, etc. Makita mo sa mga sagot ng employee na yun na napaka-bali. Di ba? May mga high risk kami dati sa yung pagtuturo, no? Ang ganda ng resume nila. Pero kapag tinanong mo pagdating sa interview, no, napakamali. Napakasalungat niya. Sa teaching style pa lang, napakasalungat pagdating sa philosophy ng department namin. Kasi kami, very constructivist learning. Pero siya, very instructive, ano yun ko? Uh, Instructive, hindi yung instructivist. Sponge model. As in, the teacher gives a lot of the teaching to the student, dapat ma-absorb ng student niya. So, opposites yon. So, in terms of the resume, if hiring AI ang gagamitin namin, magaling siya. Ang ganda ng mga degree niya. Pero yung teaching style niya, pag pinanood namin sa demo, X sa amin. So, magaling siya, pero it's not a good fit para sa pedagogy ng department. So, ayun. Okay? So, dito, makita natin na may oversight dapat yung tao sa output ng AI, but the AI also complements yung person in terms of the ability to gather a lot of data, analyze a lot of data to see the fit pagdating dun sa output natin. Okay? So, the last one I want to talk about is yung pinaka-relevant sa atin lahat is yung artificial literacy. Sorry, artificial intelligence literacy, AI literacy. So basically, it means the ability to understand and utilize artificial intelligence with an ethical attitude in preparation for a future society that will necessarily coexist with artificial intelligence. Actually, nandito na tayo. We are already living in a society that we have to coexist with artificial intelligence. In the future, magkakaroon ba tayo ng mga AI citizens? Hindi ko alam. That's a very sci-fi question. Pero kailangan na rin natin mag-prepare para sa panahon na yun. Kasi nakita lang natin ngayon, nagkakaroon na tayo ng mga robot, yung ibang tao, mga jowa nila, mga AI na. May kilala ako na AI yung jowa niya. We listen but we don't judge. Joke lang, I judge a lot. Okay, so if you want to take the AI literacy scale, the Meta AI literacy scale is here. You can scan the QR code. It's made by Koch et al. Okay. I can also send this to you sa handouts po, no? So basically, there are 4 items here. 34 items and it says 4 sections. So AI literacy, create AI self-efficacy, and AI self-competency. In a nutshell, in our perspective as normal people na hindi naman tayo nagko-code or whatever, no? Yung create AI, yung create AI, hindi naman kailangan yan. Kasi hindi naman tayo gumagawa ng AI. We just have to be able to use AI uh, naturally po. So, pero ito po ay scale lang.
I want to present to you yung Digital Educational Council ng framework. So first, 5 yung dimension niya. We have to understand how does AI work, how to evaluate AI output, how to ensure that the AI is used ethically and responsibly, how do I ensure na humans pa rin yung nasa core ng paggagamit ng AI, hindi yung machine itself. And lastly, how do I apply AI in a specific context? Ito na yung very pagdating sa trabaho ng mga estudyante natin. So, ang expectation ng DEC na for faculty members, ito yung level of competency natin. We are not supposed to be very um, uh, ano, uh, knowledgeable in terms of creating AI, pero in terms of critical thinking and judgment and ethical use. Okay? Kasi tayo yung nag-oversee ng mga paggagamit ng AI ng mga estudyante natin. Okay? Pagdating naman sa students natin, it's less critical naman. Pero we have to train students to become this eventually para pagka-graduate nila, they can expand on this in terms of lifelong learning para magkaroon ng ability to use AI in their work. So how do we do that? Okay. Dimension 1, understanding AI and data. How do we do this for our students? 1, assign students to research on the uses of AI in your or their field. Ano ba yung magiging applications ng AI sa trabaho nila? Kapag sila ay magiging cabin crew, paano ba ginagamit ng AI sa cruise ship or kaya sa airplanes, no? Kapag sila ay magiging, ano ba yung mga sinagot niyo earlier? Bookkeeper, paano ba ginagamit yung AI ngayon sa bookkeeping, sa accounting, etc. Napakalaki actually yung paggagamit ng AI ngayon. So, another thing is kapag gagawa kayo ng ng examples para sa estudyante, show students the difference between the answers you receive, yung output from different AI. So pakita mo yung generalized AI, yung ChatGPT versus Gemini. Tapos i-compare mo siya sa AI katulad ng Ask Britannica or ng Perlego Smart Search. Okay? So makita natin na very specific and very valid yung ibibigay ng Ask Britannica at saka Perlego Smart Search. So meron po yung CND nito. Baka gusto niyo po kunin. And when appropriate, allow students to use AI tools for research and tasks related to their field of study. Okay. Pangalawa, understand the ways bad data, feed into AI models and can influence results. Sorry, lutang na ako yung gumagawa ng slides. So makita po natin dito sa slide na to, this was an actual case na gumawa sila ng computer vision on how to predict animals. So, this is a wolf, this is a dog, this is a wolf, this is a dog, this is a wolf, this is a dog, this is a wolf, this is a wolf. So, bakit sa tingin nyo, the computer vision tag this dog as a wolf? Okay. So, kung titingnan niyo po yung data na present ng researchers no, ang ginawa ng machine model nito is instead of looking at the animal itself, it looked at the background. So yung tinignan niya yung dog na to, nakita niya snow. So since lahat ng pictures na pinrovide ng researchers at ng modelers doon sa AI is a wolf na may snow sa background, it looked at this dog and it has snow as well. So it might be a dog. It might be a wolf. So let's call it a wolf. So ito rin sinasabi ko na bias. Ito syempre medyo parang cute lang to no. Pero ito po yung bias na malala. May researchers, yung Algorithm Watch, gumawa sila ng experiment. Dito po sa left side, sa Vision AI nila no, they change the color of the hand holding the monocular, yung pang measure ng speed no. Yung pinalitan po nila yung hand color to white, it became a monocular. Pero if they didn't change it, it recognized the item being held as a gun. So bakit? Kasi ibig sabihin, yung data na finid ng Vision AI modelers and compute and programmers is that there were a lot more people who were black holding a gun compared to white people. So the model was like, if black hand plus something held in hand like gun, it might be a gun. But if hand white plus something held in hand but not white, but white is equal to monocular. So dito nakita natin yung biases. Anong implications nito?
kapag nag-computer vision tayo sa security, kapag may hinawak yung stereotypical person na hindi na may karumal-dumal na bagay. Kapag for example, baseball bat. Kapag ba white person yung may hawak na baseball bat, baka sabihin ng computer doon na baseball player. Pero kapag black person yon or some other ethnicity, tapos baseball bat yung hawak, baka sabihin robber. So, depende yon, di ba? Ito yung mga implications niya, yung data na feed natin. Okay? Provide students with bad results and let them critique or verify them. Cross-reference with traditional resources. Okay? And lastly, show students AI-generated photos and let them gauge if they can detect if it's AI-generated or not. Napaka-importante po nito sa Pilipinas kasi kung kilala niyo po si Doc Willie Ong, ang raming deepfake niya na kumakalat, na nagpo-promote ng mga ng mga health items, products pala, sorry. And ang raming naloloko. Kala talaga na lang pinopromote ng mga ni Doc Willie Ong tsaka ng iba't ibang mga celebrity yung mga product na to. Pero deepfake lang naman ito na ginagamit ng mga unethical marketers para maloko po yung mga hindi marunong mag-detect ng deepfake. Di ba? So, what about ethical and responsible use? Present cases related to your students' field which involve ethical issues in the use of AI. So, ito po sa teaching. Gumamit sila ng computer vision para sa klase sa China to detect kung sino yung mga students na nag-pay attention o hindi. So, is it ethical? Depende po yan. Pag-usapan po ninyo. Pero for me, it's not. Kasi this is a very bad intrusion of privacy. Baka naman itong estudyante, kasi can be tagged by the computer vision as not being attentive, baka yumuko lang para mag-check ng gamit sa baba. Diba? Pero dahil sa system, sinabi niya inattentive siya. Diba? Yan. And ito pa yung mga issue, no? Is AI recruiting unethical? Baka po pwede tayong magkaroon ng studies na hypothetical. For example, ganito yung mga paper na pwede natin ipakita natin sa mga estudyante natin. Okay? And show students creative works. Maganda pong venue po, yung creative works like films, para makita po natin yung hypothetical effects ng AI, no? This is like Black Mirror. Siyempre yung mga PG-13 na yung medyo acceptable para sa mga estudyante. Black Mirror, Her, Minority Report. Minority Report is actually a very great interpretation of the biases in AI. Kasi sa Minority Report, ang lumalabas parati po, mga black people yung hinuhuli nila, kaya nawala ng krimen, pero nagkakamali yung system, pero wala gumagana naman. So, ba't natin hindi gagamitin? So, yun ang issue doon sa Minority Report. Okay? For the first dimension, let students reflect on the steps of a specific assignment or task. Ask them about the consequences of using AI in the steps, and ask students what steps are best left to humans to do and what would be best for people to do. And lastly, for the domain expertise, discuss how their future career might be affected by the rapid development of AI. Your students should be prepared na yung baka yung trabaho nila in the future sobrang maging iba. Baka mawala, baka maging iba. Depende na po yun sa development. We cannot predict, pero what we can only be sure of is AI will develop further and further. And invite industry experts to discuss how they use AI in their fields. Alternatively, if wala kayong mahanap na experts para magsalita sa classes ninyo, no? Alternatively, simply, give students case studies. So I would like to end with this question and the explanation. Is AI really intelligent? Para sa akin, hindi. Ito po si Alan Turing and si John Searle. Parehong philosopher. So, si Alan Turing siya yung gumawa ng Turing test. Para sa kanya, masyadong malabo yung tanong na if can machines think. Nakapag-isip yung yung machine kapag kaya niyang gumawa ng bagay na kala natin tao siya, and yun yung qualifier na intelligent siya. We mistake the machine as a person. Okay? So, if pinagawa tayong task sa AI, tapos binigay natin sa isang tao, and then another person thinks na, okay, tao gumawa nito. Therefore, that machine na gumawa ng item na yon is intelligent. Pero kay John Searle, hindi. The Chinese room. Kapag binigyan ka ng Chinese characters tsaka ng dictionary, assuming na hindi ka marunong mag-Chinese ng Chinese characters tsaka ng dictionary, tapos translate mo, tapos binigay mo ulit yung item na yon sa nagbigay sa'yo, can that person already say na marunong ka mag-Chinese? O marunong ka lang mag-follow ng instructions doon sa dictionary na yon? Okay? So para very different yung perspective nila sa artificial intelligence. Kaya ang Turing, hindi.
kaya ng turing, oo, intelligent siya. Kay John Searle, hindi. Kasi walang semantic understanding yung computer. Meron lang siyang syntactic understanding. May rules lang siyang sinundan, like translating from a dictionary. And kay Dr. Benito Tehanki from the LSU, AI is a professional bullshitter. I'm sorry for the word, pero bullshitter and bullshit is actually a philosophical term. It comes from Harry Frankfurt. Okay, so siya yung nagsulat ng On Bullshit. Bullshit is technically different from lying or bluffing. Bullshitting is unavoidable whenever circumstances require someone to talk without knowing what he is talking about. Thus, the production of bullshit is stimulated whenever a person's obligations or opportunities to speak about some topic exceed his knowledge to facts of the facts that are relevant to the topic. Basically, if I'm going to lie about something, I know that is a lie. Pero if I'm going to bullshit about something, ito yung colloquial term, I'm talking out of my ass. Kaya nga bullshit, di ba? I don't know if what I'm saying is a lie. I don't know if it's truth, but I am saying something regardless of my knowledge of the truth. That's what ChatGPT does. And don't take my word for it again. That is actually a paper and sa Ethics and Information Technology Journal. ChatGPT is bullshit. And para nga sa kanila, sila Hicks et al., mali ang tinatawag natin sa AI na kapag nagkamali siya, hallucinations. Those are not supposed to be called hallucinations. We are supposed to call them bullshit. They are bullshitting. Okay? Their inaccuracy is not due to misperception or hallucination. As we have pointed out, they are not trying to convey information at all. They are bullshitting. Okay? So, ang tanong ulit is AI really intelligent? Hindi. Tama po yung sinabi ng isang participant kanina. It can mimic human intelligence and thinking, but it cannot be intelligent. So, why am I saying all of this? We all have to first acknowledge that AI is simply a tool. Yung pinaka magde-decide pa rin is ikaw, is yung student, and pagka-graduate niya, kailangan niya alam na yung ginagawa niya sa trabaho is not dependent on their use of AI. Gagamit lang sila ng tool as we all have used tools in the past, and tayo pa rin ang magde-decide kung ano yung kinalabasan na yun. Input-output action model. Nandun pa rin tayo sa action. Okay? And ito po ay slide, hindi po ito na-verify, pero maganda pa rin po yung message nito since 1979. A computer can never be held accountable. Therefore, a computer must never make a management decision. Sa lahat ng implementation po natin ng AI, remember na kayo pa rin po ang magde-decide ultimately kung ano yung gagawin natin with the output na binigay ng AI. Gagamitin mo ba? I-reject mo ba? I-modify mo ba? Etc. So same goes with their students, your students. Gagamitin ba nila at ano ba yung implementations kapag ginamit nila? Okay. So, sorry for the slides again, nagkasabog dahil sa Pear Deck. Pero maraming salamat po sa talk. Sorry po na nag-overtime tayo.